May kaso o wala pwedeng samsamin ng gobyerno ang nakaw na yaman ng mga sangkot sa flood control scandal. Live mula sa Taguig City, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, paano babawiin ang nakaw na yaman? Jiggy, yan nga yung isa sa mga natakel doon sa isang meeting dito sa ICI kasama yung iba't ibang government agencies. Ang sinasabi ng mga opisyal dito, pwedeng bawiin itong mga nakaw na yaman gamit yung tinatawag na civil forfeiture kung saan pwedeng samsamin ng pamahalaan itong mga properties na ito. Ito na rin yung pinakamadaling paraan dahil pwede itong gawin kahit wala pang nakasampang criminal cases. Kailangan lang maghain sa korte ng isang petisyon ng Office of the Solicitor General at ang gagawin dito, ibabangga itong mga properties na ito doon sa lawful income o doon sa kinikita ng isang individual. At pag nakitaan nila ito ng discrepancies, ayan na, pwede nang samsamin itong mga properties at mga assets na ito. Pakinggan natin yung naging pahayag ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. at si Public Works Secretary Vince Dizon. We know that every peso na ninakaw ay tanong piso na wala sa ating bansa. At mahalaga po ang magsama-sama kami lahat dito at magtulungan para maibalik ang pera na pag-aari ng taong bayan. Mas madali kaysa sa isang criminal na kaso, mas mabilis. Kasi ang kailangan mo lang i-prove na yung kinikita mo mas maliit kaysa dun sa perang o mga assets na hawak mo. Once na halimbawa, na-freeze na yung assets ng mga opisyal, pag tinignan yung kanilang salin, doon pa nga makikita mo na kung nagtutugma. At kung di nagtutugma, ang presumption doon agad is illegal yon. Jiggy, ayon pa kay Attorney Mico Clavano, yung tagapagsalita ng Office of the Ombudsman, pwede raw sabay na i-file itong petition for petition na ito at yung mga criminal cases o yung petition for civil forfeiture at itong mga criminal cases laban dito sa mga individual na sangkot dito sa flood control scandal. Jiggy. Gerard, may mga helicopter at eroplano si Zaldico na nakalabas na ng bansa. Paano ito mababawi? Alam mo, Jiggy, sabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines, kahit nasa labas na ng Pilipinas itong mga air assets na ito, pwede pa rin itong mapabalik dito sa atin. Ang sabi pa ng CAAP, meron silang coordination sa iba't ibang civil aviation authorities ng iba't ibang bansa. Kaya oras na magbaba ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council laban dito sa mga air assets ni dating Congressman Zaldico, pwedeng makipag-coordinate lang sila dito sa mga otoridad na ito at maibabalik din dito sa Pilipinas itong air assets na ito. Jiggy. Kailan ang target na ipasubasta yung mga luxury car na pagmamayari ng mga contractor na sa Diskaya? Kailan ang auction nito? Jiggy, sa November 15 yung target na auction date ng Bureau of Customs para nga dito sa mga luxury cars na pag-aari ng mga Diskaya. 30 luxury cars ang hawak ngayon ng Bureau of Customs at 7 sa mga ito ay voluntaryo ng isinuko ng mga Diskaya sa pamahalaan. So 7 yung automatic ng kasama doon sa auction. Kasama dito sa 7 ito ay ang isang Bentley at yung nag-trending na Rolls-Royce kung saan binili raw ito ni Sara Diskaya dahil lang doon sa payong dito. Yung 6 pang natitirang mga sasakyan, nagne-negotiate pa raw yung mga Diskaya para maibalik ito sa kanila. Babayaran na lang daw yung mga kulang na hindi nabayaran. Samantalang yung 17 naman, pinapahold ng Bureau of Internal Revenue dahil kailangang silipin yung mga papel ito kung talaga nakapagbayad ng tax ang mga Diskaya kaugnay ng mga sasakyan na ito. Kung mabebenta yung 12 o 13 luxury cars, pwede raw pag-raise ang Bureau of Customs ng 200 billion pesos. At Jiggy, sa ngayon daw may mga interested parties na, may mga nag-i-inquire na raw sa Bureau of Customs tungkol dito sa mga sasakyan na ito. At soon maglalabas naman daw ng guidelines ang Customs at magkakaroon din ng live streaming para doon sa auction nitong mga sasakyan na ito. Sa ngayon, Jiggy, base sa huling datos mula sa Anti-Money Laundering Council, ay mahigit 5 bilyong piso na yung mga na-freeze nila na assets at mga properties at kaugnay dito sa flood control scandal. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Taguig City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.